Di ba, mga kababayan, si Mary Grace Piatos, di ibig ba niya, Mr. Maravillas, sabihin, hindi peke yung mga acknowledgement receipts? Hindi pa natin masabi. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ano na niya, Mr. Maravillas, ang latest kay Piatos? Si Piatos, witness si Piatos, si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Ang sabi dito sa balita, witness siya ng prosecution. Mary Grace Piatos could be a smoking gun in Sara Duterte Confi funds issue, sabi po ni Terry Ridon ng Bicol Lazaro Party List at isa sa mga members ng prosecution panel. Di ba, mga kababayan, si Mary Grace Piatos, di ibig ba niya, Mr. Maravillas, sabihin, hindi peke yung mga acknowledgement receipts? Hindi pa natin masabi. Dito kasi, mga kababayan, magkakaalaman kung totoo yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na si Mary Grace Piatos ay talagang beneficiary. Naalala ninyo, mga kababayan, sabi ni Bato de la Rosa, marami niyang Piatos, pamilya Piatos, malaki niya yung mga pamilya ng Piatos sa Davao. In-interview po niya ni Karin Davila. Yan. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas mo? Pero mga sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos? Kilala, maraming Piatos na sa Davao. Ginili ko ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace. Magkakaalaman na, mga kababayan, kung totoo sinasabi ni Bato de la Rosa. Malaking pamilya niya dyan sa Davao. Malalaki niya yung mga lupa nila sa Davao. Maraming mga Piatos. So with this, mga kababayan, magkakaalaman na kung talagang totoo, ginawang witness ngayon ng prosecution para, mga kababayan, ma-confirm kung talagang ang sinasabing beneficiary na si Mary Grace Piatos, totoong tao, o si Mary Grace Piatos, si Chucky man lang. Di ba? Kaya sabi ni Terry Ridon, malaga yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya ng kontrobersya ng paggamit ng confidential funds. Yung existence or non-existence ni Mary Grace Piatos, yun po ang smoking gun. Kung tama nga o mali ang paggamit ng confidential funds, sabi po ni Ridon. Going back to COA reports, marami doon ang obviously hindi tama ang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year na may confidential funds, ang pangalawang Pangulo, may mga pinapasauli na pera sa kaban ng bayan. Asked how they will present the witness if she is non-existent, sabi po ni Terry Ridon, abangan na lang natin. Ngayon, tinanong yung reaction ni Michael Poa, one of the Duterte's lawyers. Sabi ni Michael Poa, welcome niya the inclusion ni Piatos in the prosecution's list of witnesses, saying it is the House prosecutor's prerogative to present her in court. Ang narinig ko niya, I think kaninang umaga lang, nabanggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. Well, that's the prerogative of the prosecution. Sa amin nga parati naming sinasabi, once they are presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Hindi kayo nakaalata, mga kababayan, na ang dapat sana na mag-present as witness ni Mary Grace Piatos yung defense para patunayan na hindi po kaluluwa lang, hindi ghost yung mga beneficiary, yung nagkinabang ng confidential fund.
ni Sara Duterte. Pero ang nag-present kay Mary Grace Piatos bilang witness, yung prosecution, baliktad niya, Mr. Maravilla. Baliktad. But anyway, ang tingin natin, pag mga kababayan, nag-fail yung prosecution na maipresent yung sinasabing beneficiary si Mary Grace Piatos, sabi nga ni Terry Ridon, ito na niya yung smoking gun na magpapatunay na peke talaga si Mary Grace Piatos. O di ba, mga kababayan? Ginawa na niya aming witness. Kaya lang talagang hindi malocate si Mary Grace Piatos. Na ibig sabihin, yun ang patunay na puro talaga peke. Peke man talaga po. Puro peke yung mga beneficiaries. Makakubra lang ng confidential funds, mga kababayan. Kaya yung kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, desperado talaga na itago yung salin. So ang pagmamatigas, mga kababayan, ng kampo ni Sara, na harangan po yung pagsusuri ng salin, malinaw pong indication ng kanyang malaking takot na mabunyag yung buong katotohanan ukol sa kanyang yaman, ang marahas na pagkontra ng kanyang legal team sa pagbubukas at pagmarka ng silyadong kahon po ng Bureau of Internal Revenue tax records. Patunay na may matindi silang gustong itago sa publiko. Di ba? Ang kakatuwang hirit ng kampo niya na limitahan lang po sa terminong 2022 to 2025 ang saklaw po ng ebidensya ay isa pong tahasang pag-amin lang na hindi nila kaya pong ipaliwanag ang kanyang yaman bago siya naging vice presidente. Dahil dyan, lumilika siya ng adverse presumption. Itinatago kasi mapanira siya kapag nailabas. Kasi po, kung walang nakaw na yaman, walang dahilan para katakutan ang pagsasuri po ng kanyang salin mula 2007 hanggang 2021. Noong siya ay hindi pa vice presidente, nasa lokal na pamahalaan pa siya ng Davao. Importante kasi po na makita yung comparison. Kasi po, ang isang malinis na opisyal ay hindi po dapat nanginginig sa harap ng kanyang sariling track record. Ayon kasi, mga kababayan, sa pagsusuri ng mga eksperto, lumalabas po na may paliwanag na 50 million piso na agwat sa kanyang deklaradong net worth na umabot sa 88.5 million pesos at ng kanyang aktual na kinita bilang opisyal. Ang matematika kasi, mga kababayan, hindi nagsisinungaling at walang puwang ang hula sa tapat pong serbisyo. Kini-question din yung nakitang zero cash on hand sa kanyang salin noong nakaraang taon habang ginagamit po na outside the impeachable term upang hindi masilip ang kanyang biglaang pagyaman. So ang pagtatago po sa likod ng mga technicalities ng jurisdiction, mga kababayan, ay taktika ng mga may seryosong pananagutan po sa batas. Kaya yung ginagawa nilang strategy, mga kababayan, gumagawa ng sari-saring ingay para malihis yung atensyon ng publiko sa proseso ng paglilitis sa Senado. Kaya gumagawa sila ng mga pampolitikang sarsuela. Drama. Kasi anya, Mr. Maravillas, mahina yung mga argumento. Ganon ang strategy po. Pag mahina ang argumento, malakas ang ingay. Di ba? Matindi kasi po yung mga na-discovery ng AMLAC. Yung mga na-discovering suspicious transaction. Ayon mismo to sa opisyal na ulat ng AMLAC. Yan, sabi dito. Ayon mismo sa opisyal na ulat ng Anti-Money Laundering Council, mayroong 33 suspicious transactions at
630 covered dealings ang nakarehistro sa mga bank accounts ni Sara sa kanang-kanyang asawang si Man Scarpio mula 2006 hanggang 2025. Umabot sa 6.77 bilyong pisong questionable. Binalot ng red flag. So ang tanong ngayon mga kababayan, saan galing yung bilyong-bilyong pisong na-detect ng AMLAC na labas-masok sa personal account ng mag-asawa? Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, gayon na lang ang takot ng kampo ni Sara Duterte na mabuksan yung mga bank records, pati yung BIR files. Malamang ganun po. Kasi pag binuksan yung mga files, makikita po yung mga discrepancy. Tapos, sa latest mga kababayan na na-discover, may hindi pa na-declare sa SALN ni Sara yung sabi, 52 undeclared firearms. So, indikasyon nito mga kababayan na talagang maraming tinatago. Ayan, Sara Duterte's undisclosed guns to be taken up in trial, sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. A new set of evidence in Vice President Sara Duterte's impeachment case will include guns that she failed to disclose in her annual statements of assets, liabilities, and net worth or SALN, sabi po ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, who leads the team pursuing the articles of impeachment relating to Duterte's unexplained wealth. Itong mga baril na to, allegedly registered to Vice President Sara Duterte at saka sa kanyang asawa na si Attorney Maneses Man Scarpio. Ayon kay Ridon, itong mga armas na to were a mix of pistols and rifles and high caliber weapons, estimating this to be worth millions of pesos. The prosecution panel, he said, is seeking an expert appraisal para ma-determine yung actual na value. The non-disclosure of firearms ownership is a serious matter, sabi po niya. Not only because of its value but also because of the type of property left undeclared, sabi po ni Terry Ridon. While firearms ownership is not prohibited, it is highly regulated form of property that should be declared in the SALN, sabi po ni Terry Ridon. So talagang ang dami pong ipapaliwanag ni Sara Duterte pag simula po ng impeachment trial. Kaya para po kay Akbayan Representative Chel Jukno, sabi niya dito, the biggest, very valid issue, unexplained wealth. Siya niya yung pinakang malakas na ground to impeach Sara Duterte. Sabi po ni Chel Jukno. So ayon kay Chel Jukno, para sa akin na niya, what needs to be explained is how did those billions of pesos pass through the Vice President's accounts, whether in her individual name or in the spouse's accounts. Paano dumaan yon in her name? 2.87 billion pesos. For both of them, 6.7 billion pesos. That's such a humongous amount that requires explanation, sabi po ni Jukno. Jukno also noted that from 2019 to 2024, Duterte did not declare any cash on hand or deposits in bank based sa kanyang SALN. Duterte did not attend any of the impeachment hearings at the House Committee on Justice. So yun mga kababayan, nasa tingin ng House panel, malinaw na pag-iwas ni Sara Duterte. Kasi hirap nga po siya na maipaliwanag itong mga nakitang bilyon-bilyon na pera na na-detect po ng AMLAC. But anyway, palapit po yung araw ng impeachment trial. It will start July 6, kaya
papunta na po tayo sa exciting part, mga kababayan.